Isiniguro ng PhilHealth na patuloy nilang pauunlarin ang kanilang mga programa para sa mga miyembro nito, kagaya na lang ng pagbabalik ng unpaid claims. Si Bien Manalo ng PTV para sa Balitang Pambansa. Malaki ang pasasalamat ni Mary Flor sa PhilHealth. Mula kasi sa mahigit 7,000 pisong bill sa ospital ay nasa 1,000 na lang ang kanyang binayaran. Sakop kasi ng maternity benefits ng ahensya ang kanyang panganganak noong 2011. Malaking kabawasan sa gastusin sa mga tulad niyang minimum wage earner. Nanganak po ako ng pangalawa kong anak. Talaga pong nabawasan po yung bill namin sa hospital. Opo, dahil po sa PhilHealth. Sana mas marami pa silang matutulungan, lalo na kagaya namin ding mga mahihirap lang din. Good news dahil tiniyak ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na patuloy nilang palalawigin at palalakasin ang kanilang mga programa at benepisyo para sa mga miyembro nito. Alinsunod sa kanilang RISE mission, 30 months forward, 30 days at a time. Kabilang narito ang pagdaragdag ng iba pang health benefit packages. Kaugnay nito, inanunsyo rin ng PhilHealth na sinimulan na ang pagproseso ng flexibility claim reimbursement. Ito ang pagbabalik ng unpaid claims mula December 1, 2018 hanggang December 31, 2024 na nagkakahalaga ng mahigit 8 bilyong piso sa higit 1 milyong benepisyaryo. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing hindi dapat maaapektuhan ang paghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal sa ating mga kababayan sa kabila ng kawalan ng pondo ng ahensya ngayong taon. In spite of us not having an additional subsidies, palawigin pa at palawakin ang benepisyo. Tiyakin pong tuloy-tuloy ang serbisyo. Sa loob ng 30 days niya, meron na po tayong 4 na polisiya na nailabas. Ito po ay mga bagong benepisyo at meron din naman pong enhanced benefits. Bagamat zero subsidy ngayong 2025, tiniyak naman ng PhilHealth na may sapat silang pondo para ipagpatuloy ang kanilang serbisyo. Target kasi ng ahensya na mapababa sa 20 hanggang 45% ang bayarin ng mga pasyente. Kabilang dito ang OPD drugs at pagpapa-ospital. Ayon naman sa Malacanang, handa silang ibalik sa PhilHealth ang 60 bilyong piso na inilipat sa National Treasury oras na ipag-utos ng Korte Suprema. Whatever the Supreme Court will ask of the government to do, we will comply. Amin po ay respondent po kami. Talaga pong naniniwala naman kami na ang proseso ay patas at dapat daanan. Siguro po maghihintay na po muna kami dun sa final decision. Independently, naglabas din po ng statement naman na kami po ay mag-a-abide dun po sa decision ng Supreme Court. Ilan naman sa pagtutuunan pa ng pansin ng bagong pamunuan ng PhilHealth ang efficiency, digitalization at pagpapalawig pa ng mga benepisyo. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa.